Good morning everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, we're going to react again. Charot. So nag-record ako kanina, kaso walang sounds. My goodness. Ginamit ko isang phone, walang sounds. So yan guys, napanood ko na lahat ng video ni Kuya Raul. Akala ko may sounds yung ginawa ko kanina pero wala pa ng sounds. My goodness. So napanood ko na yung video niya, yung ano, nasaan na ba ako? So let's watch, charot. Let's watch. Napanood ko na po lahat yung upload nyo for today's video. So, ang napanood natin, oy, okay, so, yan. Ang napanood natin this morning is, yung reaction ni Mami Cookie nung makita yung buong Cebu, yung unang upload niya, kinang umaga, at saka yung sa Siraw Garden, napanood ko rin po, at sa temple sa Cebu, masaya siya sa Pinas, napanood ko na rin po. At yun pala sa video niya, medyo electric fan ko nung sobrang kasi ginito, pinatay kong electric fan. So yung wala akong microphone sa galango, siligaw. Shout out sa aking Omega Painkiller. Kita pala. So yung niya, yung video niya, medyo fade yung color. So siguro meron na pindot yung while in-edit yung video. Kasi I'm sure maganda yung ayusin mo natin yung ating bangs. I'm sure maganda yung cellphone na ginamit ni Kuya Raul doon. I'm sure yung color is green talaga yung mga trees. Pero, ang nangyari is, baka pag-edit, pag nag-transfer, kasi minsan kasi guys, pag tina-transfer natin sa ibang nag-iiba yung kulay, so na-fade. So, kaya much better kung i-edit mo siya doon na rin sa cellphone kung anong ginamit mo, yung ganon-ganon, like la barba. So, yung medyo fade yung color niya. Ewan ko lang kung napunan ninyo yun. At saka yung, ang ganda ng Cebu ha, pero ako, ang napuntahan ko lang doon sa pinakita niya for today's video. Ang pinakita ngayong umaga is, ang napuntahan ko lang doon is yung Sirao Garden. Sirao Garden guys, maganda doon. Hindi naman siya ganun kalakihan, pero maganda doon. Maganda naman. At saka masabi ko lang doon sa reaction ni Kuya Raul doon sa lechon. Actually guys, kaming mga Bisaya is medyo maalat po kami talagang magtimpla. Ang dahilan naman po namin kung bakit medyo namin inaalatan yung aming timpla dahil karamihan po sa amin is, karamihan kasi sa amin, mga Bisaya. Ewan ko lang sa iba ha, alam mo yung maraming anak, tapos kailangan makakain lahat. So, ang ginagawa nila sa ulam nila, medyo lasahan talagang maigi para, medyo alata ng konti para pag nilagay mo sa kanin, kunting ulam, maraming kanin. Kasi nga, kami po sa Bisaya is, more on kanin po kami. Hindi kagaya dito sa Maynila na, kumakain kami ng tinapay, tsaka maraming choices. Doon kasi talaga is, marami din naman choices doon, kaya lang karamihan doon sa lugar namin is, yun, kulang sa pagkain kasi malayo kami sa syudad, malayo kami sa ganun-ganun. Pero hindi naman issue yan. Ang dito is, karamihan talaga sa mga Bisaya, maalat magtimpla. Pero hindi ko naman nila lahat ha, pero karamihan talaga. So sa review ni Kuya Raul doon sa lechon, walang masama dun sa reaction niya. Na nagsabi siya ng totoo na yun, medyo maalat nga yung lechon, pero yung iba naman is masarap. Si Kuya Raul kasi yung tipo nagsasabi talaga siya ng totoo kapag nag-honest review talaga siya. Hindi kagaya ng iba na pagtikim pa lang kahit hindi masarap, sabihin masarap. Kahit hindi naman nagustuhan, sabihin nagustuhan. O, diba? So, alam nyo guys, ang masabi ko dito sa tour ni Kuya Raul, pinapakita niya talaga na ang bait niya sa mga tao. Kasi alam niyo guys, kung bakit? Imagine mo, yung driver niya, binayaran na niya, binayaran niya, babayaran niya yun ng buong araw yung tour na yun, yung presyo na yun. Pero alam niyo, sinama niya sa kainan, sinama niya sa restaurant, tinanong niya kung anong iinumin niya, tinanong niya kung anong gusto niyang inumin, tapos ilang rice. O saan ka makakahanap ng ganong klaseng tao, di ba? Napakabait niya. Kahit kanino. Kasi alam niyo guys, karamihan sa mga kumukuha ng mga driver, hindi nila sinasama yung driver kapag kakain sa labas. Bihira yung mga taong ganyan na, yung nagdo-drive sa atin, sasama natin. Parang,
ano din niya, parang family lang ang turing niya, parang kasama niya, kaibigan niya, turing ni Kuya Raul dun sa kasama niya. Nakakatuwa si Kuya Raul. Bihira yung bihira yung taong ganyan na babayaran mo yung serbisyong buong araw tapos pakakainin mo. Tsak pinamemerienda niya yun. At tsak meron yung tip. Oh. Ang swerte ni Kuya Driver ha kasi nakilala niya si Kuya Raul. At naging ang customer nila ay si Kuya Raul. Diba? Pag nilagay sa kanin, okay. Verduras. Resto, verduras. Sabihin mo, masarap to ng ang nila, ang Cebu Express. Parang Bicol Express. Sabihin mo, Sigurado ako guys, pagbalik ni Mami Cookie sa bansa nila, pagbalik niya ng Equatorial Guinea or sa Spain, I am sure na hindi niya makakalimutan yung experience niya dito sa Pilipinas. Kasi tignan mo, binigay lahat ni Kuya Raul yung makakaya niya na ipasyal si Mami Cookie kung saan-saan. Alam niyo, magastos ang mamasyal. Magastos yan. Kakain ka, magbabayad ka ng hotel, magbabayad ka ng taxi, magbabayad. Ang gastos niya pagkain. Sobrang magastos mag-travel guys. Lalo na kapag nakahanap ka ng yung iba, mapagsamantalang driver, nasisingilan ka ng mahal. Minsan mapagsamantalang lugar, nasisingilan ka ng mahal. Para kay Kuya Raul, hanga talaga ako sa kanya. Ang tiyaga niyang samahan si Mami Cookie. Imagine mo, dadalhin yung gamit niya. Papayungan siya, i-video siya. Ang nakakapagod yan. Diba? okay. Spicy kasi siya. Maalat, bahala talaga. Pero pag lagyan naman sa kanin, okay naman. Ako hindi na. Pero ganito talaga lechon sa maalat. Sino dito ng lechon nila yung maalat? Yung parang sila maalat na maanghang. So, pinanayin ko ha, yung in-order namin ng lechon, sa Nueva Ecija, sa may hain, mas gusto ko yun kumpara dito. So, nagsasabi lang ako ng totoo ha. Pero yung scallop nila, masarap talaga. Pero yung sa House of Lechon nito, para sa akin, mas masarap yung in-order namin na patag sa hain. So, ano ko yun, ipupusta ko po mga amigo, yung lechon na binibili namin sa hain. Ang sarap ng salsa niya, para sa mga tobas, kaya naman ng sinis. Tingin ko naman, kaya nasarap pa si Mami Cookie na hindi naman masyado matalis ang kanyang lechon paksi. So, okay, nagsasabi lang ng totoo, depende po sa aking natikman. Pero, nakita ko sa inyo yung gusto ni Mami Cookie. So ayun, yun talaga, honest review talaga yung ginawa ni Kuya Raul dun sa lechon ng Cebu. Pero meron ding lechon sa Cebu na siguro sa napuntahan nila is nagkataon na maalat. Pero meron ding lechon sa Cebu na talagang yung tiyan malasa pero hindi maalat. Siguro nagkataon lang yun. Pero siguro hindi naman lahat ng lechon is maalat. Nagkataon lang siguro yung naanuhan ni Kuya Raul is maalat. Bicol Express. Cebu Express pala, hindi Bicol Express, Cebu Express. Pero gagaya ng sinabi ko, kami mga Bisaya is mahilig talaga kami sa malalasa. Maalat po kaming magtimpla. Pero hindi naman nilalata. Pero kadalasan po sa Bisaya is maalat magtimpla. Malasa magtimpla. Express. Yan. Ang Cebu Express, Bicol Express. Masarap. Masarap siya. Sitaw lang nakalagay. Wala pang net. Pero napaka-creamy niya. Grabe pa si Mami Cookie makakain ng pagkain sa Cebu. Tingnan niyo po mga amigo. Gusto niya pa ang Cebu Express. Creamy yung
pagkain nila kasi yung gata, I'm sure na fresh na gata ang ginamit nila. Maraming gata sa Cebu. Cookie. Di ba? Ubus na ubus. Siguro po ang aking pagkaunawa tungkol po sa militsyo nila na ano, maalat yung karne yung laman. Kahit yung laman niya mga amigo ay maalat. Yan. Reklamo na reklamo. Kaya naman ang kanin. Ano, tingin ko, binabalance nila para sa kanin. Tama. So natin yung kanin. Hindi siya masyadong maalat kung nilili sa kanin. Pero naalat ang pagkain. Wala, promise na maalat ako. Pero si Mami Cookie po ay sarap. Sarap pa si Mami Cookie. Mami Cookie has no mucho sal. Para mí. Para mí mucho sal. Ito masarap daw. Sabi ko ako nakaalatan ako eh. Si Mami Cookie nasarap pa naman siya sa may lechon. Pero ayun po. Kuya, tinatanong mo kung kumusta no? Yes, kumusta po yung actually masarap yung scallop. Yes. Yung ito masarap din to. Kaso ito hindi ko maunawaan kasi yung lechon nyo, yung balat niya at saka yung laman niya medyo maalat. Oo. Lamas, ingredients. Kaya maalat. Sangkap, lamas. Maalat siya. Bakit walang matamis? Yung parang magtumas. Okay. Okay. Chili naman si. Pero yung mga taga Manila, usually nalatuan yung Tomas. Oo. Pero kasi iba yung pala ano niya sa ano. Nag-work kasi ako, yung sauce nyo hindi siya matamis. Tapos etong ano nyo, yung lechon box nyo hindi rin matamis. Medyo matamis. Pero kasi yung sa iba talaga, pag sa Manila ka, o sa ibang part na sa Manila, ang lechon, yung kagaya na dito, matamis talaga. Oo. Tapos yung ganito niya, actually malasa siya. Ang ano ko lang, parang naaalatan ako. Oo, naaalatan. Yes, tasty talaga. Ito yung kanta namin. Okay. At dito pala tatapos ang ating video mga amigo. Maraming salamat po sa panonood ng episode na ito. So, ayun po, dahil siguro hindi ako sanay sa pagkain ng ganito klaseng lechon ay hindi ko masyadong type. Hindi ko masyadong pinsan. Kasi mami, parang isang panood siya. Kaya lang, noong ipinatikin ko sa kanya, hindi po, ayun mo ulit yung lechon, sabi ko. Sabi niya, ayaw ko nga mahal. Hindi ako nagko-complain, pero yun lang po yung aking honest review dito sa may House of Lechon sa Cebu. Salamat mga amigo, pero nag-isang Cebu Express nila. Hindi na tayo ako sanay na ang salsa ng lechon ay matamis. Salamat po mga amigo at i-correct niyo po ako kung meron po ako maling sasabihin o maling sinasabi. Dahil ako'y makikinig sa inyo. Salamat po mga amigo at God bless you. Adios! Lechon, yes, kumukuit. So, wala namang masama sa sinabi ni Kuya Raul kasi laging totoo lang din naman siya sa nalasahan niya, sa talagang kung anong nararamdaman niya doon sa pagkain na yun. So, for me, walang masamang sinabi si Kuya Raul. Ewan ko lang sa mga tao na naghahanap ng hindi maganda, kahit na, kahit na maliit, pinapalaki, yung mga tao na nega kung mag-comment. So, I am sure na maraming good na comment ngayon kay Kuya Raul. Kasi okay naman. Ang bait niya. Ang galing niyang review niya sa lechon.
So, may mga lechon din na hindi ganun kaalat. Siguro nagkataon lang talaga yung lechon na yun is maalat. Nagkataon sa lugar na yun. Maalat yung pagkatimpla yung araw na yun. Pero, um, I am sure na makahanap din siya ng lechon na yung tama din hindi ganun kaalat. Bisa kasi may maalat na lechon minsan. Lalo na sa part ng tiyan kasi nga nandun lahat ng sangkap. Tapos minsan doon na stock lahat ng mga asin, yung mga nilalagay niya sa nasa tiyan, kaya malasa. At saka doon naman sa sinasabi niya na hinahanap yung Mang Tomas, kami kasi sa mga Bisaya is yung sawsawan na alam namin is toyo at saka suka or toyo kalamansi. Yun talaga ang pinang-partner namin sa lechon. Yun talaga. Hindi kami yung tipo na Mang Tomas. Dito kasi sa Maynila, Mang Tomas. Sa amin kasi is toyo, kalamansi or toyo, suka. Yun talaga ang gusto ng mga Bisaya. So, siguro dahil sa nasa Visayas yung restaurant, so kailangan yung kung anong pagkain, yun ang ano nila para pag yung mga taga Maynila o ibang taga ibang lugar pumunta, malaman nila rin yun ang talagang sasawa ng Cebu, ng Bisaya, siguro ganun. Pero siguro kung humingi ka naman ng Mang Tomas, baka bibigyan ka or wala talaga sila Mang Tomas. So, yun guys, yun lang po ang ating video for today. Yun sa lechon ni Kuya Raul, okay naman. At saka wag natin iwanan si Kuya Raul guys kasi kailangan talaga niya tayo para sa mga bata. Kasi pag hindi natin pinanood si Kuya Raul, pag in-skip natin yung ads, hindi siya kikita. So, kailangan natin suportahan natin siya. So, kagaya na sinabi ko, malilibang na kayo, ma-inspired na kayo, makakatulong pa kayo sa mga bata mag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi guys, ang mahal ng tuition fee ng mga bata. Nasa universidad sila, university. So, mahal ang hindi yan public school. Sana kung public school, sana okay lang. Kahit pa easy-easy lang sila kasi walang bayad sa public school. Wala nang bayad, may allowance ka pa, may libre ka pang uniform. Kasi sa mga ibang schoolan, may libreng uniform, may allowance, so paisi-isi lang ang life, okay lang. Kaya lang, mga bata nag-aaral sa university, may bayad, may binabayaran sila every 3 months na visa or every 6 months na visa. So, kailangan talaga ni Kuya Raul kumita. Kaya sana wag natin siyang iwanan hanggang sa makatapos sa mga bata dito sa Pilipinas para naman magandang kinabukasan ang meron. Para naman makatapos sa mga bata at magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Pagbalik nila ng Equatorial Guinea, magaling na sila mag-English at meron pa silang degree. Meron silang natapos. So, yun lang guys. So, yun lang ating video for today. At shout out pala kay Lalaine Villaloso. Ano pa na? Kalimutan ko. Lalaine. Lagi siya nagko-comment sa akin. Si Lalaine, shout out sa iyo ha. Salamat at lagi kang salamat sa suporta sa akin. Si Lalaine Villaloso ata yun. Basta Lalaine, shout out sa iyo. Maraming salamat sa panonood sa aking video. At yun lang ating video for today. See you on my next vlog. Bye for now. Tapos na ako manood sa video ni Kuya Raul. Bye. Abangan naman natin yung nga pala sa mga naghahanap kayo, Chomami ha. Hintay-hintay lang kayo, lalabas din si Chamami. Sa ngayon, si Mami Cookie muna kasi pabalik na siya ng lugar nila. So, bye for now guys. Bye!